Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre kung saan ka bang lupalop ng ating daigdig ngayon, hayaan nyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At hingin ko lang muna ang 12 minutes nyo para sa ating Daddy and G. Ito po ay ating ikalimang araw na po ng ating health lecture. At dahil po ay may gana po akong mag-lecture, continuous lang po ang ikalimang araw na po ito. I hope na may time po kayong buksan or i-replay po ang ating mga premieres na Daddy and G. Okay? Starting 5 days ago, doon tayo nag-umpisa. So, syempre, nag-umpisa tayo sa oxygenation, mga needs ng katawan natin, mga posisyon sa pagtulog po at mga pagkain na kailangan natin kainin. Ayun ang mga lectures po natin. Right, so kahapon po ay nag-lecture po tayo tungkol sa breakfast, kung gaano ka-importante po ang breakfast. So, yun po ay as much as possible po ay magising po tayo ng maaga, 5:30, yun dapat, or 5, gising na po tayo. Kasi by 6 o'clock po ay kailangan na tayo magpupo. Okay? Ang ating large intestines po ay active at 6 o'clock in the morning. So, kailangan po na i-empty po ang ating bowels. So, magpupo isang araw sa umaga pagkagising natin. At mag-spend time kayo talaga magpupo. Huwag niyong madaliin lang. Kasi po, ang ating large intestines, meridian, that time is very active at 6 o'clock. And then, 7 o'clock to 8 o'clock, that's the perfect time to eat your breakfast, mga masters and mga ka-G. Okay? So, bakit po? Kasi breakfast is still considered as the most important meal of the day. Diba? So, fast means not to eat. Fast. And super break, which means na to eat again after not eating during the night. Kasi syempre, natutulog ka from 10 o'clock up to 7 o'clock or up to 5 o'clock in the morning, tutulog ka ng 8 hours. Pero bago ka kumain, bago ka matulog, ay meron na pong time na binigay para po na makapag-digest muna. So, hindi naman pwede hindi advisable na pagkatapos kumain ay matulog agad, ha? Kailangan muna, at least meron kang 2 to 3 hours bago po tayo humiga. Okay, so overnight, mga masters, ang katawan po natin ay undergo po ng tinatawag nating cellular repair. So, kailangan po nating ma-hit or ma-reach po natin ang tinatawag po na deep sleep or ang ating rapid eye movement na part ng tulog natin. Pag na-reach po natin yan, ay parang cloud nine na po yan. Parang wala kang pakiramdam. Very, very deep ang sleep natin yan. So, pag na-reach po natin yan, ang ating brain po ay walang physical na gagawin sa ating katawan dahil po tayo tulog na tulog. So, ang gagawin ng brain natin is magko-command po siya sa mga organs natin na mag-a-absorb at mag-repair. So, tinatawag natin dyan is cellular repair time, which usually happens from 10 o'clock to 2 o'clock in the morning. So, usually, kung minsan po ay umaabot pa ng 4 o'clock yan. So, hindi naman po lahat tayo ay naaabot po ang cellular repair. Bakit? Kasi meron po sa ating iba dyan na nagtatrabaho at night, and that will only happen at night, mga masters. Hindi po yan nangyayari sa umaga dahil po may mga specific organs po tayo na very, very active when it comes sa repair sa gabi. So especially po sa umaga pala, mga around 2 o'clock, 3 o'clock ng umaga, especially ang ating liver at ating lungs. So kailangan po nating tulog na tulog tayo sa ganyang oras kasi pag gising po tayo, hindi po siya makakapag-repair. That's the reason why marami po sa ating mga kaibigan or sa mga kilala natin na nagtatrabaho po sila ng night shifts or graveyard shifts. So, ang katawan po nila ay naghahanap talaga ng kape, naghahanap talaga ng caffeine, yung iba po ay naninigarilyo. Kasi po, compensation po yan ng katawan natin.
Yun ang problema diyan is instead na yung ating liver at ating heart, ating liver at ating lungs ay magre-repair, ay sila po ay nagki-crave for something na ibigay sa kanila kasi gising ka, eh. So halimbawa, ayun ang alak, alcohol, o 'di ba? So yung iba diyan ay umiinom gano'ng oras kasi 'yun ang nagki-crave po ang organ na dapat magtrabaho kasi dapat tulog ka ay magre-repair siya. And instead na mag-repair siya ay kailangan niya po kasi gising ka ay kailangan niya ng something. Kaya po ikaw ay nagki-crave or ganong oras po ay ganong gising na gising ka po ay umiinom ka ng energy drink or siyempre kumakain ka pa, masisira talaga ang digestive system mo kasi hindi dapat magtatrabaho ang digestive system natin na maggaganon-ganon ang intestines natin sa gabi kasi dapat relax. So it's time for repair sana pero you're making them work. Pero unfortunately, ayun po, 10, 20, 30 years after, hindi mo pa ba yan kasi madamdaman yung problema. After 30 years, 15 years, yung tinatawag natin na compensation time. Kasi ang katawan po natin ay nagko-compensate pa yan. So pag sinabi natin compensate, for the meantime na meron pang materials, ang katawan natin or meron pang kakayahan ay magtatrabaho pa yan. So halimbawa, nawalan ka na ng kulang na yung calcium mo. So hindi pa yan katapusan mo. So yung calcium na nasa bones, 'di ba? Sa bones ang calcium. Kung minsan yung ating heart din ay nangangailangan din po ng calcium para po mag-pump kasama ng magnesium, ng potassium, yan, magnesium, potassium, calcium, yan sila po yan, sodium, sila po yan ang tumutulong para po mag-beat ang heart natin. So halimbawa, kulang ka na sa calcium. So meron ka ng mga problema, pwede ka na magkaroon ng palpitations, pwede ka na magkaroon ng kidney stones kasi ang kidneys natin, nangangailangan din po yan ng calcium. So, ang problema, kasi we take it for granted, yung iba dyan ay hindi nakikinig or hindi nila alam kung paano nila i-replace ang nawawalang calcium. Sige pa rin yung kanilang inom ng mga acidic na mga gamit, na mga inumin. Kasi imagine niyo pag umiinom kayo ng mga acidic, nawawalan po tayo ng minerals. So we're losing a lot of minerals, particularly ang calcium po ay isang mineral, alkaline, na natatagpuan sa bones. So kung hindi ka po nagre-replace ng calcium sa katawan mo at sige pa yung inom mo ng mga acidic na mga inumin, so mga acidic na inumin, especially yung ang kape, soft drinks, mga matatamis na mga inumin, so sige pa rin yung tagas ng iyong calcium. So hindi lang po calcium ang minerals meron tayong mga iba't ibang mga minerals sa katawan natin. Yung sinabi ko, potassium, magnesium, sodium, chloride, marami po yan, zinc. So that's why na nagde-develop tayo after 10, 15, 20, 30 years, doon po na lumalabas yung mga sakit. Kasi it means na ubos na po ang iyong mga materials. So pag ubos na po yung iyong materials, ay doon na po niyong mararamdaman na hindi na po gumagana or medyo meron ng palya yung mga organs. So nagkakaroon ka na ng high blood pressure, nagkakaroon ka na ng varicose veins, nagiging makalimutin ka na, nagbe-blurred na yung vision. Yun, medyo hindi ka na, meron din tayong problema sa depression. Kasi syempre, pag wala ka ng happy hormones, lahat sa'yo sa loob mo ay acidic, hindi ka na marunong maging happy. 'Di ba? Alam niyo naman 'yan, 'di ba? Sa sinasabing mga kasabihan na acidic na tao 'yan, hindi marunong ayun, mag-smile o hindi marunong tumawa man lang kasi acidic. Tama 'yun, kasi yung mga acidic na tao po ay hindi marunong talaga maging masaya kasi wala po silang happy hormones kasi lahat po sa kanila ay masakit. Maliban sa masakit, lahat sila, imbalance po yung kanilang mga hormones. So wala po sila mga dopamine, neurontin, serotonin. Sila po yung ating mga happy hormones at sila po yung nagbibigay sa atin ah, ng parang magbibigay sa atin ng chance para makapag-isip.
So, di ba, meron tayong tinatawag na fight and flight response. So, pag may problema, ay yung iba dyan ay hindi marunong kung paano isolve ang problema, ay umiiyak na lang. Yung iba lang suicide, or yung iba po dyan ay galit na galit or napikon agad. Kasi wala po silang hormones, wala po silang happy hormones or chemicals na magpo-provide sa kanila para po ay sila ay makapag-isip. O meron din po dyan na konting sakit lang, konting tusok lang or konting bangga lang po ay masakit na sa kanila. Kasi mababa po yung kanilang pain chemicals or pain threshold. Kasi wala po silang mga morphine, di ba? Meron tayong mga dopamine, may sarili po kasi tayong pain receptors, which is more powerful than morphine. Ibang iba may morphine. Halimbawa, may sakit, in-injection na po sila ng morphine para mabablock po ang kanilang pain. So meron namang iba dyan na saksak na, hindi pa rin nila naramdaman. Bakit? No, di ba? Kasi mataas pong pain tolerance nila kasi mas mataas po ang kanilang pain receptors. So, anti-pain receptors. Kasi po ay meron po silang healthy pong katawan nila. Kaya po importante po talaga sa atin na kumain tayo ng well-balanced meal. Ayun, di ba? So, paikot-ikot lang ang ating topic kasi po kailangan na po natin talaga ipag-usapan ito. Right? So, hanggang dito lang po tayo. Labas na po ang gin natin. No? Gusto niyo pong lumabas na. At hanggang dito lang po tayo. At kita-kits po na naman tayo sa ating purong-purong walwalan at dudutan mamayang gabi kay Bro Drayson Mabunay, PWD Vlogs na channel. And bukas naman ang ating Premier Marathon. Kita-kits. And this is your one and only Master Worm and G. God is great. Yahoo!